Okay, so pag-usapan po natin yung, interview ni Diwata kay Ojo Diaz. Pero ang iko-cover lang natin yung social media aspect nito, okay? May kapupulutan naman natin siya ng aral and yung expectations nyo kapag papasok kayo ng social media and you will do content. Okay, I'll explain everything, yung psychological and sociological and, everything else in between nito. Okay, let's go. Kung ikaw ay tumulong sa'yo at Ito. kung ikaw, pares ko eh. So, minsan may mga customer. Nung ikaw ay nagsasalita sa SOCMED tungkol sa mga nangyayari sa buhay mo, nasa na yung mga vloggers na Ayun, sabi mo. tumulong sa'yo at the same time nakinabang din naman sa'yo? Actually, ang pinakamalaking tulong talaga sa akin na vlogger kung may Okay, pause natin yan na. So, sino ba yung mga tinutukoy niya dito? Kasi nung sobrang trending si Diwata, marami talagang umaaligid na vlogger sa kanya. Kasi nga, easy content eh. Lapitan mo, tapos sabay magte-trending ka, di ba? Ganun lang yun eh. Nagkaroon ng social media echo chamber sa ano niya, sa kanyang content, 'di ba? Usually positive yung sinasabi kay Diwata, masarap yung pagkain, pagka sinabi mong hindi masarap, ibabash ka. 'Di ba? Ganun yung ganun yung nangyari kay Diwata. Nagkaroon siya ng social media feedback loop. Yun yung yun yung tamang term doon 'di ba? Kasi pupunta yung vlogger, magko-content siya, tapos pepera siya, 'di ba? Ganon. So may tapos ang mangyayari, makikita nung isang vlogger na nagte-trending si ganito. So ang gagawin niya, pupunta din siya. Tapos another one, magkakaroon ng ripple effect yung pagko-content mo kay Diwata kasi nga during that time very trending siya, 'di ba? Naalala ko 'yan. So isa sa mga pinaka nakinabang diyan ay etong tao na to. Kung naaalala niyo to, si Alvin TV. Na all of a sudden bigla na lang nawala, 'di ba? Kasi si Alvin TV ngayon ay nasa ibang nasa iba na yung pinagsasalupan niya ng content. Which okay lang naman 'yan kasi nga kailangan mo kasi talaga sa social media is sustainability. So, kung hindi ka magda-diversify ng content, minsan mahihirapan ka. Depende, halimbawa ito nangyayari to parate yung mga anime content creators, okay? Especially kunyari One Piece yung top. Hindi, wag yun. Dragon Ball kasi yung Dragon Ball Super kasi nagtapos na ngayon. So ang nangyari sa kanila, after magtapos ng Dragon Ball Super, medyo nahirapan na silang gumawa ng content. So yung iba sa kanila nag-diversify sila. Anong ginawa nila? Naghanap sila ng ibang anime na i-content. Ganon din yung nangyari dito kay Alvin TV. Kasi nga ano yan quid pro quo naman yung nangyari sa kanila eh. Si Diwata, lumalago yung kanyang parisan kasi nakakakuha siya ng free publicity. Ito namang si Alvin TV, of course, yung pagbablog sa kanya, yung pagbablog niya, kumikita siya dyan. Pero, ang masakit dito, akala ko kasi tunay. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Akala ko talaga, eto real talk lang to Akala ko talaga nung una ko silang makilala, and I'd like to apologize to Alvin ahead of time kasi hindi ko naman siya kilala personally. Akala ko nung una sila. Hindi ako nagbibiro kasi nga 'di ba LGBT si Diwata, tapos parating niyang kasama si Alvin. Akala ko ganun, pero upon inspection, ibigan lang pala sila with a social status na vlogger na kumukontent si Alvin kay Diwata. Again, I apologize dun sa initial reaction ko. And I'm correcting myself, okay? Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Okay, so tuloy na natin. Baka sabihin niyo, puro kalokohan tayo. Tuloy. meron man, si Rosmar. Kasi natanggap ko talaga, Mami OG, yung 1M na binigay niya sa akin. Plus, mayroon pang container van na ginawa kong bahay before. Yan, so ang galing din ni Rosmar, Yes, diba? mayroon naman mga vlogger na nagpupunta doon na parang, di ba, nai-content sa akin, tapos abutan na ako minsan 5,000. So mayroon, di ko na matanda kung sino-sino sila. Pero ang laki nun kasi ganito yung kitaan sa social media. Kung sa YouTube kasi medyo mataas yung kailangan mong views para maka 5K ka. Pero sa Facebook kasi mabilis mag-viral. So, kunyari,
kunyari naka 2 million views ka, I believe talagang paldo na yung ano doon. During that time siguro kumikita ng sobra yung mga vloggers na tinutukoy niya rito. Pero ano yan siguro ang pinaka takeaway natin dito, yung virality is not equals to sustainability. Actually mas delikado nga kung doon naka-hinge yung business mo. Kasi ang kailangan mo kasi ang sustainability kasi ng business is, I believe, nandun sa product pa rin. End of the day, yung product pa rin ba magsusurvive. Ang nangyari dun kasi sa parisan ni Diwata is puro hype siya, di ba? Ang sarap dito, ang sarap dito, ang sarap dito. Pero the thing is, yung tao kasi yung titingin talaga kung it's sustainable Tapos, I believe nagkaroon siya ng maraming bad decisions pagdating sa pagnenegosyo. So I guess ang isang takeaway natin dito, if you really wanna take business seriously, is you go to a business school or magpaturo ka sa negosyante, di ba? Sa tingin ko dapat kay Rosmar na lang siya dumikit talaga, wag dun sa mga ibang vlogger. Pero si Diego kasi, si Diego or si Diwata, sinasabi niya rito na ma-pride siya, di ba? So pero again, hindi kasi permanent talaga na nasa taas ka. Minsan talaga bababa at bababa ka sa ganyan. And yun yung nangyari kay Diwata, 'di ba? It's unfortunate and it's unfortunate and at the same time it's predictable as well, 'di ba? Siya na nga nagsabi lilipas din 'yan, 'di ba? And lumipas na nga yung virality niya. And pagkatapos noon, hindi naman kasi siya kilala siya, 'di ba? Tapos anong ginawa niya? Ang ginawa niya, kung saan siya pumunta, sumali siya sa party list. Yung party list niya, binanatan yun ng mga kahit media, binanatan yun di ba? Kasi nga, mga contractor daw yung mga nandun. Once upon a time, kung mapapanood yung kay Ted Filon. Again, ngayon kasi, people are more discerning. Hindi porke whichever publicity you have, good or bad, is still publicity. Yes, nandun na tayo, pero people are more discerning. People, sa dami ng content ngayon sa social media, they pick and choose kung sino gusto nila. Parang yung nangyari sa kanya, tingnan nyo, di ba? Perfect example, may good publicity or viral siya, daming kumakain. Nagkaroon ng negative publicity, some people na turn off. Tapos, end of the day, tatanungin mo, okay ba yung product o hindi okay yung product? Ano nangyari? Ayan. Nga, di ba? Sayang lang talaga yung opportunity. Sana lang na-manage ng mas tama. Ako kasi, mas gusto kong kay Diwata is magkaroon siya ng business manager or at least man lang mentor na magtuturo sa kanya. Si Rosmar talaga yung perfect kasi si Rosmar magaling sa negosyo yan Kung whatever your comment kay Rosmar is, mahusay siyang negosyante. Anyway, tuloy natin. Ganun lang naman din. Hindi naman ako nanghihingi. Pero syempre nga, binigyan ako, tatanggapin ko. Kasi malaking tulong din naman yun. Hindi naman tayo nanghingi. Siyempre, binigyan ka ng blessings, di ba? So, hindi ko na alam kung nasaan na sila. Kasi siguro nga, ganun naman talaga pagka-vlogger ka. Kung sino yung trending pupuntahan mo doon. Asa na si Alvin TV. Bumalik na siya sa DDS vlogging ito. Bakit siya bumalik sa DDS vlogging? Ganun talaga yung ganun talaga yung mas effective kasi yung DDS vlogging kaysa sa or political vlogging kasi mas marami kang issue na matitake up diyan, 'di ba? Halimbawa ngayon, ano bang trending ngayon sa politics? Ang dami. You can talk about VP Sara, you can talk about BBM, you can talk about Bongo, you can talk about eto kay Mike Defensor at saka yung maleta. Ang daming issue ngayon na pwede mong itopic sa social media sa politics. Kaso si Diwata kasi, yung mga ganyang viral issues na yan, it only has a very short lifespan. Swerte na kung 3 buwan or 4 na buwan yung trending. Pero eventually, magkakaroon ng peak yan. Pag nasa peak yan, pababa na yan. Ngayon, sino ba yung parang nasa position ni Diwata? Hindi ba si Francis Leo Marcos or si Norman Mangusin? Pero eventually, you will find it, kumbaga, it will only have a certain shelf life. Kung lalo na kung kunyari, totoo talaga na, kunyari talagang, alam mo yun, magsasawa din kayo at hahanap kayo ng ibang nagba-viral na issue. Parang kay, di ba, si
Naalala ko dati itong si Alvin TV, almost everyday yan nagko-content kay Diwata 'di ba? Siya lagi yung taga-update natin pagka kay Diwata, 'di ba? Kasi nasundan ko to kahit papaano sa kanya eh. And ako kasi parang okay, nag-viral yung parisan niya. Pero pumasok na lang ako kay Diwata. Kailan ba ako pumasok? Nung about sa vendors party list, yung kanyang dating party list na sinamahan, nag-comment ako doon. Pero after that, wala na. Or kapag may talagang sobrang putok na issue. Ngayon kasi meron kasi nga sobrang nagte-trend siya ngayon dahil kay OG Diaz. Pero again, after 3 to 4 days, tapos na to. Move on na naman kayo sa bagong content, di ba? So, I guess this is a cautionary tale sa mga taong nagva-viral sa social media. Na hindi porke nag-viral ka, that's it. It's just, nakilala yung pangalan mo, how will you use it to further benefit your platform, okay? Sino ba yung best na nakilala ko nag-viral na Siguro sa ngayon, yung naalala nyo yung si Last Hug. Sila siguro yung may pinakamagandang nangyari sa kanila after the fact na nag-viral sila. Kasi tinignan ko si Last Hug tsaka yung lalaki. Nakita ko na talagang ginagamit nila yung social media presence nila para yung isa nagbebenta ng kung ano-ano, yung isa naman nakikita ko na kumo-content na ng ibang bagay. So in a way, nakatulong sa kanila yung issue na kinreate nila. Wag na tayong lumayo, si Zainab, di ba? Yung nangyari kay Zainab. Nung araw, ganyan din siya puro controversy, drama-drama, tapos lumago sa social media hanggang sa nagkaroon siya ng sustainability doon sa kanyang content as a professional vlogger. I would say she's a professional vlogger, di ba? So, I guess yun yung kailangan mong maintindihan sa pagbablog na hindi yung virality doesn't guarantee you success sa social media. It will only boost you for a short period of time, pero you really have to build through it, 'di ba? Ako kahit na mahina yung iba, minsan naman malakas. Kaya ako thankful ako kung ano man yung makuha ko ngayon sa social media. I'm really happy. I'm really happy kapag halimbawa merong mga nag-i-engage sa mga post ko kahit na yung iba is kasi you would expect that sa yung pushback sa political vlogging, and there's nothing wrong there. Kumbaga okay lang na people debunk me dun sa mga points ko, di ba? Basta wag lang sosobra. And at least ako dun sa na yon. And of course yung background ko sa education, parati kong nagagamit sa inyo. Eto, di ba? Sana nag-e-enjoy kayo sa mga talks na to habang kunyari umaano kayo, habang tumatae kayo or something, di ba? Anyway, again, Diwata is a cautionary tale. Kung nakuha niyo yung virality nyo, hindi pa yan lahat tapos and lilipas din yan. Yan lang naman po yung sa akin for today, mga lads.